Patuloy ang hakbang ng Administrasyong Marcos Jr. para patatagin ang birokrasya at panagutin ang mga tiwali sa gobyerno. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang lakas ng bansa ay nakasalalay sa tapat at epektibong serbisyo publiko. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangailangan ng isang matatag, tumutugon at tapat na byurokrasya upang mapalakas ang Pilipinas at ang buong ASEAN region. The strength of ASEAN depends in the individual strength and prosperity of its members. Thus, we are strengthening our bureaucracy, making it more responsive, accountable, and transparent in serving Filipino people. Ayon sa Pangulo, mahalagang ituwid ang mga anomalya sa pamahalaan upang matiyak na ang pera ng bayan ay napupunta sa tamang layunin. Binigyang halimbawa niya ang pagrepaso ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga proyekto at kontrata. Kabilang na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga nasasangkot sa korupsyon. DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement, are overpriced by as much as 50%. Kaugnay nito, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa kagawaran na ibaba ang presyo ng mga materyales ng hanggang 50% para anya makatipid ang pamahalaan ng 30 hanggang 45 bilyong piso. Pondong maaaring ilaan sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pagkain. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Sa aspeto ng pangungulekta ng buwis, iniutos din ng Pangulo sa Bureau of Internal Revenue na panagutin ang mga nasasangkot sa irregularidad sa mga flood control project at tukuyin ang mga nararapat bigyan ng ginhawa sa buwis. We will uphold fairness in our tax system. We assure our micro, small, and medium enterprises and large corporations who have been lawfully paying their taxes that you will be treated justly. Kasabay nito, pinag-aaralan din ng Department of Finance at BIR ang pagtaas sa ceiling ng mga tax-exempt benefits gaya ng uniform allowance na inaasahang makatutulong sa mga empleyado sa harap ng tumataas na gastusin. But these changes are not just about numbers. They are about fairness and dignity in the workplace. Every Filipino worker deserves to benefit from the nation's growth. Tiniyak din ng Pangulo na patuloy ang gobyerno sa pagsubaybay sa presyo ng mga bilihin lalo na ang bigas at sa pagpapatupad ng 20 peso rice program. Sa huli, iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga reformang ito ay hakbang tungo sa mas matatag na bansa. Through these efforts, we aim to build a future-ready Philippines and an ASEAN that is not only competitive but people-centered and sustainable. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.